martir yun. Tanga po yun. Ang ibig sabihin ng martir, sa wikang Griego, marturia. Marturia o martiria, ang ibig sabihin, nagpapatotoo. Pagpapatotoo. Pagsasaksi. So, martiria, ibig sabihin, ay sumasaksi. So, you testify, you witness to a Christian value. A Christian value. Kahalagahan halimbawa ng pagtitimpi. Pero merong dahilan kung ba't ka nagtitimpi. Hindi lamang dahil mahal mo yung tao, kundi dahil ito ang halimbawa ni Jesus. Ang magtimpi. Patient. Sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos, kaya mong pagtiyagaan ang kahinaan ng ibang tao. So, hindi yung pag-ibig mo inaasahan mo dito, kundi pag-ibig ng Diyos na nagtitiyaga sa atin. Hindi pinapatulan ang ating kahinaan ng Diyos. Hindi tayo hinuhusgahan kaagad ng Diyos. Kasi kung huhusgahan tayo ng Diyos, wala matitira sa atin. No? Wala. Lahat tayo matutudas. Matetepok tayong lahat. Kung ang Diyos ay magpapairal ng kanyang tunay na hustisya. If God will execute His true justice, none of us will exist. Dahil ang Diyos mapagtimpi. Pagtinyaga ang Kanya. So nagpapatotoo ka doon sa pagtitimpi ng Diyos. Ang tawag sa'yo, martir. Marturia. Hindi lamang mahal mo yung tao, wala sa yung pag-iisip kung sinasaktan ka na, kung ginagawa ka na ng masama, kung aapihin ka, kung aalipinin ka. Hindi tama yun. Kasi love, if it is patient, does not tolerate evil. Hindi kinukonsinti ng pag-ibig ang kasamaan. So dapat itinatama. Iwinawas to ang mali. Hindi pinababayaan mong saktan ka ng saktan. At pag tinanong ka, pasapasa ang mukha mo, ang katawan mo, at itatanong sa'yo, bakit mo pinababayaan? Ganyanin ka! Eh, mahal ko siya. Hila ka sasabihin, mahal ko siya. Kahit ano gawin niya sa'yo, papabayaan mo. Oo. Basta mahal ko siya. Mali yun. Sa akin, basta meron ng pananakit na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa, dapat maghiwalay. Ha? Baka na siya kayo sa akin. Di ba, Father? Dapat ay walang mapaghiwalayan, no? Pagsasama. Sandali lang ho, nagsasakitan eh. Hindi na tamang sinasaktan ka na, ginagago ka na harapan. Kahit simbahan mo, nagtitiwalag din tayo. Di ba? Alam niyo yung excommunication. Nag-excommunicate tayo. Kami mga pariho. Pagka kami nag-asawa, in-excommunicate kami. Alam niyo ba yun? Tinitiwalag kami. Tinatanggal kami doon sa komunyo, yung pagkakaisa. Kailangan humiwalay ka muna pansamantala. Pansamantala muna yung pagtitiwalag na yun eh. Para ano? Matutunan mo na iwas to ang naging pagkakamali mo. Kaya may proseso. Kapag yung pare ay nag-asawa, kailangan iproseso siya, unti-unti tatanggalin sa kanya ang lahat. No? Nang may kinalaman sa pagkapare. Kaya tinatawag ay nilalicized. Binabalik siya sa pagiging naiko. Tinatanggal ang pagkapare niya. So, excommunicated. Hindi natin kinukonsinte masama. Magpa-abort ka. Excommunicated ka. Alam niyo ba yan?
magsisisi ka at mangungumpisan ka. Kakalagan ng simbahan yung pagkakatali sa iyo. At ano sabi ng Panginoon? Anumang kalagan sa lupa'y kinalagan sa langit. Anumang itali sa lupa ay itatali sa langit. So hindi ko natin tinotolerate ang kasamaan. Tandaan niyo yun. Ang pag-ibig, kung ito'y tunay, hindi ito kinukonsiste ang mali. Hindi kinukonsiste ang kasamaan. Winawasto. So pwede, yung paghihiwalay ninyo, para anong pag-excommunicate? Umalis ka muna. Maghiwalay muna tayo sapagkat hindi tayo nagkakaroon ng magandang relasyon na. Nasasaktan na ako. Nasasaktan na kita. Nagkakaroon na ng pagsasakitan. Nagkakaroon ng damage, injury sa ating pagkatao. Kaya kailangan mabuo muna pagkatao mo at mabuo muna pagkatao niya. Mali sa pag-aasawa Hindi ko gusto yun. Kasi Father, yung tao ito, siya ang kukumpleto ng buhay ko. Di ba yung sinabi ni Tom Cruise doon sa isang pelikula, you complete me. Huwag kang papasok sa isang relasyon na ikaw ay sira. Na ikaw ay kulang. Oo, may mga kakulangan na mapupunan. Pero yung sira ka, damage, papasok ka sa isang relasyon, pareho kayong damage. Ano mangyayari sa relasyon na yun? Pupunta ka doon sa relasyon na yun, ang pagkatao mo ay buo, at yung pagkatao niya ay buo, para maging isa kayo. Because otherwise, you will do damage to the relationship. So, martirya, ibig sabihin, pagpapatotoo. No? Sa mga sinasampalatayanan natin bilang Kristiyano. Ngayon, ang ipapaliwanag ko muna ay yung kabanalan. Ano ang ibig sabihin ng maging banal? Banal at bayani. Sabi ko nga, yung bayani, martirya, pagpapatotoo. Pero saan nakasandal ito? Dahil ang pagkatao mo ay hinubog ng Diyos para maging salamin ng kanyang pag-ibig at paglilingkod sa iba. Yung trabaho na yun ang martirya. Pero ikaw muna sa sarili mo ay kinakailangang mapahubog sa Diyos. So sa araw na ito, liliwanagin ko sa inyo ang ibig sabihin ng kabanalan. Maging banal. Ang sabi ng Second Vatican Council doon sa dokumento na Lumen Gentium, ang Vatican II ay 50 years old na. No? Nagsimula ito ng 1962, natapos ng 1965. So nasa iba-ibang dokumento, iba-ibang mga taon na promulgate from 62 to 65, 63 to 65. Natapos ng 65. Isa sa napakagandang dokumento ay tungkol sa simbahan. Ano ang simbahan? Sino ang simbahan? Sa Lumen Gentium, sinasabi na ang simbahan ay tao, bayan ng Diyos, tayong lahat. Ang simbahan ay hindi lamang ang papa, mga obispo at mga pare. Ang simbahan ay tayo. Sabihin nga ninyo, tayo ang simbahan. We are the church. We are